I am not afraid of you. Alisin mo na siya dito, Andres. Dududahan niyo pa rin. Sinabi ko na sa'yo malinis ang kapatid ko. Dahil naguguluhan na sila Tomas at Gab nang namataan ni JB si Jun sa event, ay pinaliwanag ni Andres na si Jun ang kapatid niya. Kaya agad tinanong ni Gab kung bakit pinababantayan ni JB at kung ano ang koneksyon niya kay Barrios. Sinabihan ni JB na mahabang kwento at wala lang silang panahon para ipaliwanag na ang mahalaga ay mabantayan nila ng mabuti ang binata, kaya binantayan ni Max sa monitor niya. Hindi naman sang-ayon si Andres sa gagawin ng team, lalo't pinaghihinalaan nila ang kapatid niya, kaya sinadya niyang makipag-usap sa guest kung saan sinigurado niyang makikita siya ni June. Nang makita si Andres ng kapatid niya ay agad siyang nilapitan, kaya finocus ni Max yung monitor sa kanila. Agad tinanong ni June kung ano ang ginagawa niya doon, na agad namang nagpanggap si Andres na wala siyang alam na andoon ang kapatid niya, kaya agad niya itong kinumusta. Naginiit naman ni June na hindi niya in-expect na pupunta ang kuya niya sa ganong event. Tinimbre naman ni JB sa team na na-burn na si Wolf, na agad namang sinabihan ni Tomas ang team na walang masama sa ginawa ni Andres dahil kinausap lang naman niya ang kapatid niya, kaya agad pinaliwanag ni JB na konektado si Manuel sa mga Elcano. Kaya umangal si Tomas na hindi man lang nila sinabi sa kanila ni Gab at Miguel at kung ano ang koneksyon sa mission nila. Giniit ni Max na si Manuel ang protektor ng mga Elcano, na agad na pamura si Gab dahil masamang tao ang umampon kay June, kaya dinipensahan naman ni Tomas ang binata na porket masamang tao si Manuel ay ganun na din si June at malayo sa Elcano yung kontrata nila. Pinaliwanag naman ni Miguel na delikado pa rin dahil lahat ng tao sa event ay pwedeng maging suspect, na agad namang sinabihan ni Tomas na wag na nilang pagdudahan si June dahil bata pa naman, na agad namang sinabihan ni Gab na mas magandang mag-ingat na lang sila. Pinaalalahanan ni JB ang team na wag na silang magtalo dahil kailangan nilang i-monitor ang lahat ng sulok, kaya pinasigurado naman ni Max na imo-monitor niya sa CCTV dahil hindi sila pwedeng malusutan ng kahit na sino. Nagpalusot naman si Andres sa kapatid niya na lagi siyang pumupunta sa mga ganong event kapag may oras, lalo't related yun sa human trafficking katulad ni June. Agad sinabihan naman ng kapatid niya na parehas sila dahil hindi niya pinapalampas ang mga ganong event, lalo't alam niya ang pinagdadaanan ng mga biktima at dinig ng team, kaya sinaad ni Gab na mukhang sincere naman ang pagkakasabi ng binata. Sabay sinaad ni Max na ni walang kurap at hindi din kinakabahan si June, na agad namang sinabihan ni Miguel na baka magaling lang talagang magsinungaling at magpanggap. Napansin ni June ang kuya niya na nagmamasid sa paligid, kaya tinanong niya kung may kasama siya, na agad namang sinabihan ni Andres na wala siyang kasama. Sabay tinanong niya kung may kasama din si June at kung dadalo ang papa niya. Giniit naman ng binata na parating na yung kasama niya, pero hindi naman makakadalo ang papa niya dahil may inaasikaso ito, kaya sinabihan ni Andres na sana sa mga susunod na event ay makarating na si Manuel. Sakto namang dumating si Celo, kaya agad namang pinasalamatan ni Andres dahil siya ang dahilan kaya nagkita silang magkapatid, na agad namang sinabihan ni Celo na ang tadhana ang nagpakita sa kanilang dalawa. Sinabihan sila ni Andres na hindi madali ang pinagdaanan nilang dalawa, kaya andoon sila, kaya saludo siya sa kanila. Kaya agad namang sinabihan ni Celo si Andres na makijoin siya sa table nila nang sabihin ng binata na wala siyang kasama. Hindi na naman susunod si Andres sa plano nila, kaya ito ang pwedeng maging dahilan na papalpak na naman ang team sa kanilang kontrata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.